Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na inyong kachismos ang Kim Pao. Mambubulahaw na naman sa inyo ngayong gabing ito upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa Kim Pao. Kaya naman kung isa kayo sa mga naghahabang parate ng mga updates sa kanila, i-click mo na yung subscribe button at notification bell na nariyan sa baba sapagkat sagot na po natin ang bawat balita, ayuda at ganap nila Kim and Paolo. And ito nga, pag-usapan po natin ang mainit nating chika ngayong gabing ito. At pumapatungkol naman po ito sa dati na pong napabalita tungkol kay Kimi. Marami nga po ang hindi naniwala agad-agad sa mga chika at meron naman kasi na nagmamadali masyado. Kaya parang hindi tanggap. Pero marami naman sa mga Kim Pao fans ang open-minded, nauunawaan ang desisyon ni Chinita Princess. So ang chika nga po na ito ay ibinulgar ni Bella Padilla, ang bestie po ni Kimi. Kung saan siya na po nagpatunay na totoo ang kumalat na chika noon. Na si Kimi po ay preserve na po ng kanyang egg cells. Sa kanya po nang galing yan sa last part po ng interview niya kay Tito Boy Abunda. So nag-guest nga po siya sa Fast Talk. Yes, nasa GMA po si Bella Padilla. And kung napanood nyo na yan, for sure, isa rin kayo sa happy dahil pinag-isipang mabuti ito ni Chinita Princess, di ba? And naniniwala naman ako na hindi ilalabas ito ni Bella nang walang consent ni Kimi. So sabi ka dito, OMG. Totoo nga ang chika ni Ogie Diaz. Okay, I'm happy for her. Sana all mayaman talaga. She want to be a mommy na talaga in the future. Sana ito na talaga yun. Yun naman talaga ang ultimate dream ni Kimi, and ako naniniwala ko na magiging mabuting ina si Chinita Princess. Di po ba? And yung pagpe-preserve po na yan, wise decision para both ay magawa niya. Kasi mukhang si Kimi sinusulit pa talaga na bagets pa yung kasikatan nilang dalawa ni Paolo Avellino. Kumbaga, yung kanilang time, yung kanila pong era sa showbiz industry. Kasi alam naman natin hindi po yan panghabang buhay. Kaya sinusulit talaga ni Kimi na nandun pa sila sa tuktok. Di po ba? So sa mga balak pong mapanood yung interview at kung paano inamin ni Bella, ito pa sa last part na. Makikita nyo dito sa sa gilid may mga dumadaan na pong mga credits, acknowledgements kasi nasa huling bahagi na po yun pinag-usapan ang tungkol po doon. Actually hindi naman si Kim ang topic dito ni Tito Boy. Bestie lang kasi ni Bella si Kim. So parang siguro ayaw niya lang, hindi niya alam kung paano papasok. So nagamit po na minumabas na chika tungkol kay Kim na nagpapapreserve ng ex, etc. ganyan. And tinanong niya si Bella if open siya doon. So tungkol pa rin po kay Bella hindi po nakafocus kay Chinita Princess kasi ito naman po ay interview for Bella. Kaya wag kayong nega dyan, okay? And ayun, dito na nga po inamin ni Bella na si Kimi ay umaksyon na. Ayan, nayakag niya si Bella kasi what if sabay silang plano, di ba? Sa mentala, sabi naman dito, I'm happy and relieved she did that. We know how much she loves children. So it's not that surprising. Also, baka they give her a heads up and she's okay with it. Kaya nag-brought up yun. I think they would never disclose that if walang consent niya. Anyway, I know you will be a great
mommy. Yes, true. Ako naniniwala din. Magiging great mommy talaga si Chinita Princess. Talaga napakaswerte po ng mga magiging anak ni Kimi kung tutuusin. And about dito sa kanyang desisyon na yan, wala po masama sa pagpe-preserve ng egg. At least, di ba, nagawa niya both. Sulitin ang kasikatan, then umage man si Kimi, may naka-preserve po na eggs, di ba, for her. So, wise decision yan para sa akin. And mahirap naman talaga kapag nasa show business ka talaga. Tapos, very, ano ka talaga po sa passion mo. Like, si Kimi, mahal na mahal talaga po ang pag-arte. So, di siya agad-agad basta makakawala talaga sa showbiz industry. Pwede na lang kung kusang mag-lie-low ang pangalan ni Kimi. Na parang hindi pa po ngayon mangyayari. Kasi, since day 1 niya sa PBB hanggang ngayon, never naman po atang lumamlam ang pangalan ni Kim Chiu. Tama po ba? Anyway, good luck, Kimi, and nandito lang kami para suportahan ka. Naniniwala kami na magiging mabuti kang ina. Samantala, dumako naman tayo sa ilang mga comments na napili natin basahin ngayong gabing ito bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta po sa ating daily updates. So, first comment pala po kay Ma'am Annalyn Hicap. Ayon sa kanya, sana doble ang security ni Kim dahil ang daming inggit. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Pero totoo. Pasensya na Gandara, na high blood ako sa mga kaya niya, sa mga kagaya niya. Yan. She is a superwoman. Wala pong dapat ika-sorry, Ma'am Annalyn Hicap, okay? Hindi naman kayo sumasobra. Tama na. Wala nga kayo sinabing masama. Actually, Ma'am Annalyn Hicap. Totoo naman talaga nakaka-high blood yung mga bashers, diba? And about sa security ni Kim, yes, totoo. Lalo pat napaka-busy nila. Naming ganap. May world tour. May usap-usapang gagawing project sina Kim and Paolo. So, sana talaga doble ingat silang dalawa. Anyway, shoutout naman kay Ma'am Leon Chatalian. Magandang gabi. Pasensya na pala kayo kung ganito, medyo hinihingal tayo kasi nagpa-check up ako kanina, nako, bad news. Anyway, ayan, tuloy-tuloy po tayo. Sabi dito, imposible nga Kim did not pansin Mom of Marco. It is always shown in Showtime that she is very respectful to all, especially the elderly na to. The needy. Her action at BBB was unintentional, I'm sure. I know Kim is a person who never hurts anyone, even those who hurt her. Her small mistakes is multiplied by many times. They really want to put her down. Kung ipis pa siya, tatapak-tapakan many times until madurog-durog. Never mind Kim. The more bashing, the more blessings. Nako, yun na nga. Kung basahan nga lang si Kim, niyurak-yurakan na nila. Kung ipis lang si Kim, tinapak-tapakan na nila hanggat gusto nila, hanggang sa madurog. Totoo, ganyan po sila. Hindi ko alam kung anong nagawang mali ni Chinita Princess. Pero ayun nga, kahit anong gawin po nila, wala pong magiging epekto yun kay Kim Chiu. Kasi sa mga ganitong panahon, pagkakataon, ang lakas at liwanag ni Kimi ay ang mga fans at kanya pong pamilya. Nandito lang naman po ang mga fans nagbibigay ng liwanag po sa kanya. Kaya hindi rin po niya pansin ang mga bashers na to. And tungkol naman po doon sa di umanay hindi pa mamansin ni Kimi, short clip lang yung nakita nila na para bang nandun na sila at kitang-kita nila ang buong pangyayari sa likod ng camera. So hindi po ganun si Kimi, hindi po siya bastos sa nakakatanda po sa kanya. Si Kimi po yung napakagalang, napakabuti, yan. Palibasa di po kasi nila kilala si Kim Chiu at ginagamit na lamang po nila ito na paninira po
sa kanya. Ito na lang kasi nakikita nila, wala na pong iba. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Ma'am Rosalinda Yap. Sabi niya, Kim has a greatest impact on Paulo's personality. He is always smiling now. He has more positive attitudes in life. Totoo, check na check po kayo dyan. He is so lucky to have Kim in his life. And he should take care of her and treasure their love for each other. So kayo guys, ano ang inyong masisay tungkol po dito sa atin pong updates and sa comment ni Ma'am Rosalinda Yap. Totoo, ang laki talaga po ng impact ni Kimi sa buhay ni Paulo Avellino. So, ayan, thank you so much sa pagkokomento, Ma'am Rosalinda Yap. At hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo sa mga susunod pa nating chikas patungkol sa Kim Pao. Maraming salamat at ingat po kayo palagi mga kakimpaw.